Breaking news mga kabayan. Isang helicopter at fighter jet ng US Navy ang naiulat na bumagsak sa South China Sea, isa sa pinaka-pinag-aagawang karagatan sa mundo. Habang nagpapatuloy ang search and rescue operations, marami ang nagtatanong, aksidente lang ba ito o may mas malalim na dahilan sa likod ng insidenteng ito? Pangalawa sa ating mga balita, nakahinga ng maluwag ang lahat matapos magkasundo ang Estados Unidos at China sa isang trade deal framework. Ang kasunduang ito ay maaaring maging simula ng paglamig ng tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang ekonomiya sa mundo at posibleng makapigil sa nalalapit na krisis sa pandaigdigang kalakalan. Panghuli sa ating mga balita, nagpakawala ng matinding puwersa ang Estados Unidos sa rehiyon ng Caribbean matapos itong magpadala ng isang aircraft carrier strike group sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Hemisphere. Ang hakbang na ito ay nagpapataas ng pangamba sa isang posibleng armadong komprontasyon habang patuloy na lumalabo ang linya sa pagitan ng kontra-droga operasyon at isang senyales ng nalalapit na digmaan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon sa ulat ng Live Now from Fox na nag-quote sa isang opisyal na pahayag mula sa US Pacific Fleet, ang dalawang magkahiwalay ngunit magkasunod na insidente ay naganap noong hapon ng October 26, 2025. Sa loob lamang ng 30 minuto, dalawang makapangyarihang asset ng Amerika ang biglang nawala mula sa himpapawid na nagdulot ng agarang alarma sa rehiyon. Ang unang insidente ay naganap bandang alas 2 ng hapon, 2:45 sa exact local time. Isang US Navy Seahawk helicopter na kabilang sa squadron na tinatawag na Battle Cats ng Helicopter Maritime Strike Squadron 73 ang bumagsak sa South China Sea habang nagsasagawa ng tinatawag nilang routine operations. Ang helicopter na ito ay isa sa mga pangunahing workhorse ng US Navy, ginagamit para sa anti-submarine warfare, search and rescue at iba pang kritikal na misyon. 30 minuto lamang ang lumipas, bandang alas 3 ng hapon, isang mas malakas na dagundong ang sumunod. Isang FA-18 Super Hornet fighter jet, isa sa mga pinaka-advanced na eroplanong pandigma ng Amerika, nakabilang naman sa squadron na Fighting Redcocks ng Strike Fighter Squadron 22, ang bumagsak din sa parehong katubigan. Parehong sasakyan ay nagmula sa iisang mothership, ang maalamat na aircraft carrier na USS Nimitz. Ngunit sa kabila ng dalawang magkasunod na trahedya, isang milagro ang naganap. Ayon sa US Pacific Fleet, lahat ng 5 service members na sangkot sa dalawang magkahiwalay na pagbagsak ay ligtas. Ang 3 crew members mula sa Seahawk helicopter at ang 2 piloto mula sa Super Hornet na matagumpay na nakapag-eject ay mabilis na na-rescue ng mga search and rescue teams mula sa Carrier Strike Group 11. Lahat sila ay nasa maayos at stable na kondisyon. Sa kabila ng opisyal na ulat tungkol sa kaligtasan ng mga crew, nananatiling palaisipan pa rin ang sanhi ng mga pagbagsak. Sa ngayon, wala pang formal na pahayag mula sa US Navy tungkol sa mga dahilan ng insidente habang patuloy ang mga investigasyon. Isa pang tanong ay ang lagay ng panahon noong mga oras ng insidente at kung may posibilidad na nagkaroon ng mekanikal na problema sa dalawang magkaibang sasakyan sa loob lamang ng maikling panahon. Ang eksaktong kalikasan ng mga routine operations na isinagawa sa isa sa mga kritikal na lugar ng pandaigdigang tensyon ay patuloy na sinusubaybayan. Upang bigyan ng konteksto, ang USS Nimitz, ang pinakamatandang active aircraft carrier ng Amerika, ay hindi naglalayag sa South China Sea para mamasyal. Ito ay bahagi ng Carrier Strike Group 11 na regular na nagsasagawa ng mga freedom of navigation at maritime security operations. Ang mga operasyong ito ay isang direktang pagpapakita ng puwersa ng Amerika sa mga katubigang lalong umiinit dahil sa tensyon sa pagitan ng Amerika at China. Ang timing ng insidenteng ito ay mas lalong nagpapabigat sa sitwasyon. Kasalukuyan ngayong nasa isang mahalagang overseas trip si President Trump, nakagagaling lang sa Malaysia at patungo na sa South Korea. At ang pinakakritikal sa kanyang agenda, isang nakatakdang pakikipagpulong sa leader ng China na si Xi Jinping. Lahat ng mata ay nakatutok na sa rehiyon. Ang tanong ngayon na bumabagabag sa isipan ng marami, ito ba ay isang simple at hindi magkaugnay na aksidente? Isang malagim na pagkakataon lamang?
O ito ba ay isang babala? Isang anino ng mas malaking tensyon na maaaring sumabog anumang oras sa ating sariling bakuran? Sa ngayon, ang tanging sigurado ay ang kaligtasan ng 5 sundalo. Ngunit ang mga dahilan sa likod ng kanilang pagbagsak at ang posibleng epekto nito sa politika ng rehiyon ay isang malaking misteryo na patuloy na babantayan ng buong mundo. Isa pang ulat mula sa Live Now from Fox at sa Associated Press, ang tensyon sa pagitan ng Amerika at China ay tila biglang lumamig. Ilang sandali bago pa man ang inaabangang paghaharap ni na President Donald Trump at Chinese leader Xi Jinping. Ang anunsyo ay naganap sa gitna ng taunang summit ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Kuala Lumpur, Malaysia, isang lugar na naging entablado ng hindi lamang isa, kundi 2 malalaking kasunduan na kinasasangkutan ng Amerika. Upang lubos na maunawaan ang bigat ng balitang ito, kailangan nating balikan ang mga nakaraang linggo na puno ng tensyon at pagbabanta. Ang hidwaan ay umabot sa sukdulan nang biglang magpataw ng limitasyon ang China sa pag-export ng mga tinatawag na rare earth elements. Ito ay hindi basta-bastang mga materyales. Ito ang mga sangkap na mahalaga sa paggawa ng lahat ng bagay na high-tech, mula sa ating mga cellphone at computer hanggang sa mga advanced weapon at eroplanong pandigma ng Amerika. Ito ay isang direktang pag-atake sa teknolohikal na ugat ng Estados Unidos. Ang naging tugon ni President Trump ay isang mas matinding pagbabanta, isang nakakayanig na 100% na taripa o buwis sa lahat ng produktong manggagaling sa China. Kung ito ay natuloy, ito sana ay isang economic nuclear bomb na sisira hindi lamang sa kalakalan sa pagitan ng 2 bansa, kundi magdudulot ng matinding paghina sa ekonomiya ng buong mundo. Ngunit sa gitna ng napipintong sakuna, isang sinag ng pag-asa ang lumabas. Ang top trade negotiator ng China ang unang nag-anunsyo sa mga reporter na ang 2 panig ay nakarating na sa isang preliminary consensus sa mga lugar na kanilang pinagtatalunan. Sinabi niyang pareho silang naghahanap ng paraan upang patatagin ang kanilang relasyon. Ilang sandali lamang ang lumipas, si President Trump mismo ang nagpahayag ng kanyang kumpiyansa. Sinabi niyang malinaw na parehong gustong gumawa ng kasunduan ng 2 bansa. Upang ipakita ang biglaang pag-init ng kanilang relasyon, inulit pa ni Trump ang kanyang plano na bumisita sa China sa hinaharap at nag-alok pa na maaaring bumisita si Xi Jinping sa Washington o kahit sa kanyang pribadong club sa Mar-a-Lago, Florida. Ang anunsyong ito ay isang malaking tagumpay para kay President Trump na dumalo sa ASEAN Summit na may malinaw na misyon, ang muling pagandahin ang kanyang imahe bilang isang international dealmaker. Ito ay isang mahalagang hakbang, lalo na't ang kanyang sunod-sunod na pagpataw ng mga taripa ang mismong nagdulot ng kaguluhan sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit ang paggawa ng deal sa pagitan ng US at China ay hindi lamang ang tanging tagumpay na inuwi ni Trump mula sa Kuala Lumpur. Ginamit din niya ang entablado ng ASEAN upang gampanan ang papel ng isang global peacemaker. Sa isang seremonya na dinaluhan mismo ni Trump, isang pinalawak na kasunduan sa tigil putukan o ceasefire agreement ang nilagdaan sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Ang 2 bansang ito ay may mahabang kasaysayan ng madugong digmaan sa kanilang border. Ang pinakahuling malubhang labanan ay naganap noong Hulyo, na tumagal ng 5 araw, kumitil ng 12 ng buhay, at nagpaalis sa daan-daang libong tao mula sa kanilang mga tahanan. Upang pilitin ang 2 panig na mag-usap, ginamit ni Trump ang kanyang paboritong sandata, economic leverage. Nagbanta siyang ipagkakait ang mga kasunduan sa kalakalan hanggat hindi sila tumitigil sa labanan. Ang banta na ito ang nagtulak sa 2 bansa na bumalik sa negotiating table at bumuo ng isang marupok na tigil putukan na ngayon ay formal ng pinalakas sa harap mismo ni Trump. Ang mga kaganapang ito, ang paunang deal sa China at ang tigil putukan sa pagitan ng Thailand at Cambodia, ay nagpapakita ng isang agresibong diskarte mula sa administrasyong Trump. Sa kanyang pagdalo sa ASEAN Summit, isang rehiyon na may pinagsama-samang ekonomiya na nagkakahalaga ng $3.8 trillion at populasyon na 680 milyong katao, ipinadala ni Trump ang isang malinaw na mensahe. Ang Amerika ay handang makipag-away, ngunit handa ring makipag-ayos gamit ang lahat ng sandata sa kanilang arsenal, mula sa diplomasya hanggang sa economic pressure.
Ang tanong ngayon, ang mga kasunduang ito ba ay simula ng isang tunay at pangmatagalang katatagan o isang pansamantalang paghinto lamang sa isang mas malaking labanan sa ekonomiya at impluwensya sa hinaharap? Panghuli sa ating mga nagbabagang ulat, naglabas ng isang direktiba ang Pentagon na magpadala ng isang buong aircraft carrier strike group sa rehiyon ng Caribbean. Ang centerpiece ng puwersang ito ay walang iba kundi ang pinakabago at pinakamakapangyarihang aircraft carrier ng Amerika, ang USS Gerald R. Ford, kasama ang mga barkong pandigma na nakapalibot dito. Ang opisyal na dahilan na inilatag ng Washington, isang malawakang opensiba laban sa drug trafficking. Ngunit para sa leader ng Venezuela na si Nicolas Maduro, ang tunay na layunin ay mas madilim at mas mapanganib. Isang tangkang paggawa-gawa ng isang digmaan o fabricating a war. Upang tunay nating maunawaan ang bigat at lawak ng sitwasyon, kailangan nating balikan ang mga pangyayaring unti-unting naglatag ng apoy sa Caribbean. Ang pagpapadala ng isang aircraft carrier ay hindi basta-basta utos lang na isinulat sa papel. Ito ay resulta ng ilang linggong tensyon, operasyon at lihim na pulong sa loob ng Pentagon. Ayon sa mga insider report, ang desisyong ito ay bahagi ng isang mas malawak na counter-narcotics campaign na personal umanong pinangungunahan ni President Donald Trump, isang kampanyang nagsimula pa noong unang bahagi ng Setyembre at ngayon tuluyan ng umuusok. Mula sa araw na iyon, halos gabi-gabi ang operasyon ng US Navy at Air Force sa rehiyon. Hindi bababa sa 10 sasakyang pandagat ang nawasak sa mga coordinated airstrikes ng Amerika. Karamihan sa kanila, ayon sa ulat, ay pinaghihinalaang nagdadala ng iligal na droga. Ngunit para sa mga tagamasid, ang bilis, lakas at lawak ng mga pag-ataking ito ay tila higit pa sa isang simpleng anti-drug mission. Sa opisyal na pahayag ng Pentagon, ipinahayag ni Sean Parnell, ang tagapagsalita, na ang pagpapadala ng carrier group ay para palakasin ang kakayahan ng Amerika na pigilan ang daloy ng droga at wasakin ang mga transnational criminal organization. Idiniin niya na sa ilalim ng bagong direktiba ng administrasyon, bawat kilo ng droga na pumapasok sa teritoryo ng Amerika ay ituturing na banta sa pambansang seguridad. Sa madaling salita, ang drug war na dating nakasentro sa loob ng bansa, ngayon inilabas na sa dagat. Ngunit ang mas malalim na tono ng mensahe ay hindi na kailangang basahin sa pagitan ng mga linya. Ito ay malinaw na ibinunyag mismo ni Defense Secretary Pete Hegseth na ngayon ay kilala sa bansag na ibinigay sa kanya ng mismong administrasyon, the Secretary of War. Kasunod ng kumpirmasyon ng isang deadly US strike sa Caribbean Sea na kumitil ng 6 na pinaghihinala ang miyembro ng Venezuelan drug cartel na Tren de Agua, naglabas siya ng isang pahayag na ikinagulat ng buong mundo. Walang sino man ang makakatakas, anya. Kung ikaw ay magdadala ng droga sa aming rehiyon, ituturing ka naming terorista. Isang mabigat, malamig at brutal na deklarasyon. Direktang inihalin tulad ng bagong doktrina ng Amerika ang mga narco-terrorist sa Al-Qaeda at ISIS. Sa madaling sabi, kung paanong walang ligtas na lugar para sa mga terorista noon, ganoon din ngayon sa mga sindikatong pinaghihinalaang nag-ooperate mula sa Latin America. Habang inilalabas ang mga salitang iyon, isang napakalaking carrier strike group ang unti-unting papalapit sa timog ng Caribbean. Pinamumunuan ng USS Gerald R. Ford ang pinaka-advanced na aircraft carrier sa kasaysayan ng Amerika. Kasama nito ang 10 F-35 stealth fighters, isang nuclear-powered submarine at hindi bababa sa 8 barkong pandigma ng US Navy. Ayon pa sa mga ulat, ilang B-52 at B-1B bombers ang nakita ring lumilipad malapit sa baybayin ng Venezuela. Isang malinaw na senyales ng air superiority na pinapalakas ng Washington. Sa panig ng Venezuela, malinaw ang interpretasyon. Hindi ito simpleng kampanya laban sa droga. Ito ay isang prelude sa posibleng pag-atake. Sa kanilang pananaw, ang US ay naghahanda ng isang military containment strategy upang durugin hindi lang ang mga sindikato, kundi pati ang mismong gobyerno ni Presidente Nicolas Maduro na matagal nang inaakusahan ng Washington na sangkot sa drug trafficking at money laundering operations. Mabilis namang nagbigay ng pahayag si Maduro sa state television, galit at ramdam ang pangamba sa bawat salita. Sila ang gumagawa ng bagong walang hanggang digmaan, aniya.
Nangako si Trump na hindi na muling sasabak ang Amerika sa mga giyera sa ibang bansa. Ngunit ngayon, dinadala niya mismo ang digmaan sa aming bakuran. Ngunit kung inakala ng marami na doon na matatapos ang tensyon, nagkamali sila. Ilang araw lamang matapos ang pahayag ni Maduro, mismong si President Trump ang lumabas sa White House lawn at nagbigay ng isa sa pinakamatinding babala sa kasaysayan ng kanyang termino. Ayon sa kanya, hindi ko kailangan ng pahintulot ng Kongreso para kumilos laban sa mga bansang nagpapadala ng kamatayan sa aming mga kalsada. At dito na niya binitiwan ang linyang nagpalamig sa dugo ng marami. The next strikes will be on land. Isang tahasang pahayag na nagsasabing hindi na lamang dagat ang magiging larangan ng operasyon, kundi mismong lupa ng Venezuela. Ngayon, ang mundo ay tila nakahinga ng hangin na may halong pulbura. Sa isang banda, ang Estados Unidos, armado ng bagong doktrina, modernong sandata at matinding determinasyon. Sa kabilang banda, ang Venezuela, naghahanda, nag-aalangan at natatakot sa posibleng pagsabog ng isang digmaang hindi nila hiniling. At sa pagitan ng dalawang ito, nakabitin ang tanong na ngayon ay bumabalot sa buong Western Hemisphere. Ito ba ay tunay na kampanya laban sa droga? O ito na ang simula ng isang bagong Cold War sa bakuran mismo ng Amerika?